Kung palalayain kita, ang iyong madrasta at ate ang magpaparusa sa amin. Kaya, Paglaro tayo ngayon, pere. Nakakagaling ka talaga. Kulang ka ng bata. Wala kang kakainin ngayon. Linisin mo yan ngayon din. hanapin mo ang pangtatakip sa mukha niya. Pasensya na ka. Ako kayo tibo ka ba na? Balahiya ako. Hindi na. Sinabi ko ang ibang mukha mo. Hindi mo mukha mo. Semua oras nanti ko. Ako! Talaga, hindi ko alam. Nay. Ngayon. Hindi na ako maaari. Xiaoning, tandaan mo ang sinabi ng nanay mo. Sa harap ng pamilyang Yu, huwag ipakita ang tunay mong sarili. Iyon lang ang paraan para mabuhay ng maayos. Nay, susundin kita. Kahit ano gagawin ko, basta gumaling ka. Malaki na talaga ang aking Xiaoning. Sayang, hindi na ako makikita pang lumaki. Bey, Nahanap na ako kumagimbala sa aking painting. Bisa ka. Dapat alam nila ang aking mga tingin. Pakasalan mo ako. Ikakasal tayo. Matapang na babae. Ikaw naman, Mas. What's up? Ganoon ba? Pero, Ang lakas ng loob mo talaga. Laruan lang yan. Kailangan ng kunay. Kung hindi, Ano? Ay, talaga ng bahay-bahayan. Huwag mo yung akamay niya. Itapon siya palabas. alayasin siya. Ganito na lang, magbigay ka sa akin ng anak. Ano ko nalaman yun? sino ka ba talaga? Future na. Paano mo mo? Perfumer ang nanay ko at manggagamot ang lolo ko. Gamutin ang sakit mo. At yun para sa amin. Sabi ng chismis, ang ikatlong anak ng pamilyang Guay. Pangit. At tanga. Kulit yun. Sabi ng nanay ko, basta itago ko ang aking tunay na sarili. Mabubuhay ako sa loob ng pamilyang ko. Nang maayos. Kailangan ko ng iyong perpektong angkan at pamilya. At kapag nagsilang nga ako ng anak, ibibigay ko sa iyo ng buong buo. Narinig ko marami ng beses nang inayos ni Lolo Fu para mapangasawa ka. Bakit? Uy, bunso. Mas magandang babae, mas swerte ang lalaki. Diba? Ang mga matatanda ay tiyak na. Magugustuhan yan. Huwag ko ganda naman. Uy, bunso, kasal pa lang natin. Iiwan mo na agad ang ate mo. Ang desisyon ay mabuti para sa kalusugan. Pagbakat na. Eh ang mga parang sa edad ng ate ko, hindi ba dapat nakaupo na lang at nagiinom ng salabad? CJ, tapusin ko muna ang kailangan kong gawin. Saan ka na? Mama, yung dalawang taong nagsasalita tungkol kay Guhining ay nawala na. May problema kaya kay Guhining? Manganak ka na lang ng lalaking may marangal na dugo at lahat ng pag-aari ng pamilyang Gu ay magiging sa iyo. Kakaiba talaga ang huling habili ng lolo. Si Guhining, sa itsura niya, makakahanap pa kaya siya ng mapapangasawa? Lalo na ang magkaanak, ako na lang ang gagawa nun.
Kahit papaano, isang babae pa rin siya. Pero pagkatapos na nangyari sa kanya, tapos na siya. Mag-isip ka na lang kung paano. Masamang balita. Bumalik siya. Kung gusto mong mapangasawa si Fu Huining, wala ka ng pag-asa. Guwining! Paano nangyari ang mukha mo? Itong un! Ikaw ang pumili niyan. Walang kwenta. Tandaan ninyo, mula ngayon, ibabalik ko sa inyo ng 10 beses ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Lahat ng pag-aari ng pamilyang Liu, ako lang, si Guining, ang may karapatang magmay-ari. Huwag kang mangarap! Hay, ikaw. Naparito ako para magkaanak tayo. Huwag kang gumalaw. Huwag kang malo. Ganyan ka ba talaga sa akin? Eh kasi naman, sa edad ko, sobra na ang kailangan ko. Hindi ko inaasahan. Si Fifening, ang piniling, nasa? Sa akin, ng ika-15 hukbo, na nag-aaral pa rin at nagbabahagi. Basta pumayag ka na tulungan akong mag-aanak ng magaling na bata. At mabawi ang pamilyang Gu, hihiwalayan kita. Victor. Ako kasi. Mahina. Bakit ko ba sobrang ayaw nito? Kapag nakaranas ng malaking trauma ang isang tao, apektado rin ang katawan, at isa sa mga negatibong epekto nito ay ang pagkawala ng pang-amoy. Ah, gusto pala ng kapatid ko. Parang, tanong ko sa'yo, Ikaw ba gumawa ng pabangong ito? Paano ka sa akin? Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi ka magsasabi ng totoo. Tara na. Hindi. Hoy, mukhang bata. Ang problema ba talaga ay pang-amoy mo? O may ibang problema ka sa katawan? Sabihin mo sa akin, tulungan kita. Bata ka pa. Bata ka pa kasi. Hindi mo alam. Hindi pa niya sinabi sa kanya na hindi siya mahilig sa babae. Lalaki ang gusto mo. Hindi ka ba gumagamit ng internet? Chismis lang naman lahat ng naroon, di ba? Si Fu Hanyan hindi mahilig sa babae, pero ako, mahilig ako. Babala ko sa iyo. Una, huwag mo akong pakialaman. Pangalawa, huwag mo akong susuplamin. Kung hindi, sa susunod na pagkakataon, ang tatapakin ko ay ang lugar sa pagitan ng iyong hita at puwet. Saan mo? Nabili yan? Naamoy ko ang kanyang pabango. ano? Sabi niya, Pagkanamat niya ako. Sodalis, kaya nabalagi ko sa mo. Gusto ko makita kung totoo yun. Ayaw mo na talaga ng babae, no? Sex. Hay, bata, ganito ang pagsulat ko ng artikulo. Huwag ka magkunwari inosente sa harap ko. Masas mo ay black na gustahin. Pakulasfitan babaeng katulad mo. Okay lang, doon ka muna. Saan tayo pupunta? Huwag kang lumapit. Sa babi. CJ!
Ikaw ang best sa akin. Ay naku, bata, malaki na pala ang laro mo. Naman, matapang na pala si ate. Suhan yan, kung meron na nga ako sa lahat ng gusto mo. Ano pa ba ang kulang? Sobra naman ang kapalmoks ni ate. Pwede ba kung lumabas ka man kita magkakamot? Huwag ka kumulo. Tawagan mo ako. Malamig ang gabi, mag-relax ka muna rito, ate. Fanya! Ikaw, Tulungan mo akong gamutin ang iyong pang-amoy. sige na. Fuyin niyang, nahanap na kita. Hudisin nga siya. Kakaiba mo. 让你得意，让你幸福着，让你给我送骨灰盒。Hindi ba sapat ang natutunan ni Jim noon? Ibang buwan ako mo. Ate mo ako! Suwa mo. Gustong-gusto mo bang mamatay, no? Huwag kang mag-alala, hindi kita papayagan. Ang sinyuan ang tunay na tahanan ko. Ulo! Papatayin kita. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magpayuko sa kanila. Kahit papaano, ang ilong mo ay hindi naman gaanong malaki. Xiaoan, tulungan mo ako. Hoy, nakalimutan pa ng ate mong sabihin na mainit ang ulo ko. Pag may hindi nakinig sa babala ko, gagamitin ko ang reinforcer. Hindi ko akala ko. Fuhan yan. Kahit anong gawin mo noon, hindi ko pakialam. Pero asawa mo na ako ngayon. Magpakita ka naman ng hiya. Hindi ba ikaw ang nagpilit na mapangasawa ako? Bakit? Hindi mo na kaya ngayon? Bakit? Naawa ka? Papinsalahin ko siya. Maaari mong mapigilan ako ngayon pero hindi sa susunod. Pinsalahin mo ang isa. Kano kanila pa? Ba't nasakit sa'yo ko? Matagal ka talagang mabuhay, ano? Hay, hintay. Miss, formal na pagpapakilala. Ako si Jinling Chuan, childhood friend ni Xiao Anyan. Pati childhood friend, hindi mo pinapalampas. Hay, miss, huwag kang mag-isip ng masama. Hindi interesado si Fiwan yan sa babae, pero ako, interesado ako. Nagsisisi na ako. Sasabihin ko sa iyo. Walang silbi ang pagtakay mo ng pangalan ng misis ng pamilyang Few. Hindi ko hahayaan na. Fuhan yan. Talagang akala mo ba na ikaw lang ang mahalaga sa akin? Pag-iisipan ko ang iyong mungkahi. Itong gamot. Swerte mo na lang. Ano bang problema mo, young master? Ang groom na ito, kahit ugali o hitsura, natatangi talaga. Medyo matanda at may sariling ugali. Pero yung babae mas matanda, swerte ng lalaki. Ako galing yung character. Mas okay pa ngayon. Pero hindi na gusto tayo. Huwag ka nang magsalita. Hindi ka naman piping-pipi. Maganda ang halimuyak nito. Ikaw lang ang walang alam. Pagawa ito sa halamang himot para sa baga at ilong. Niluto para maging medicated na pagkain. Para sa iyo atay ko ginawa, hindi ka pa rin titikim. Naamoy ko rin yung amoy na iyon. Ito ang bayad mo ngayon. Kapag tapos na ang lahat, dagdag pa kita ng 30%. Salamat, Goofy Ren. At isa pa, ingatan mo ang iyong bibig. Gusto kong makita kung ano ang lolokohin mo. Lahat ng ito ay bagong pabango ng kumpanya.
Pero ang naamoy mo pa rin ay ang pabango niya at ang pagkain niya. Sa tingin ko, kailangan mo nang maniwala sa sinasabi ko. Manyan, meron nga akong tulungan kagawatin ng iyong mga ahoy. Ano ba ang gusto mo sa akin? Imbestigahan mo siya ngayon. Lahat na tungkol sa kanya, maliban sa pagiging ikatong anak ng pamilyang Yu. Imbestigahan lahat. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo! CJ, ako, tatanungin kita. Kung hindi ka sumagot, babarilin kita. Babarilin ko ang sarili ko. Baliw! Sino bang lalaro sa ganyang laro mo? Ano ba talaga ang pinapagawa sa iyo ni Chen Huilan? Ano ang sinabi mo? Mali lahat ng sinasabi mo. Pangalawa, ano pa ang tinatabo ni Chen Huilan? O wala na. Dalawa pa lang, hindi mo pa alam. Susunod na pagkakataon, hindi na ako magiging maawain. Baliw! Baliw. Baliw ka talaga. Isa pa, ngayon, hindi na baliw ang mag-iisip sa'yo. Kundi, saan ako kalaan mo? Nagpasubaybay ba sa iyo si Chen Huilan sa mga kilos ni Fu Hanyan para makapag-asawa ng anak niya sa pamilya Fu? At pinagtambalaan pa niya ako na lason ang tubig sa bahay ng mga few. Tama na, hindi ako interesado doon. May iba pa ba? Meron pa, ang magandang tinguha asawa ng bahay para may kailangan tigugas sa doon. Ikwento mo sa akin ang buo at detalyado. Hindi ko talaga masyadong alam ang detalye. Alam ko lang, perfumer ang unang asawa ng Yu, kaya nilaso ni Gwen Suan ang mga pabango niya. Ikaw, hindi mo ba sinabi na paalisin mo na ako? Good evening, ikaw. Hayop ka. Hayop ka. Anak, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Kailangan laging kumilos ng may dignidad at kahinhinan. Nanay, parang ibang tao na si Guhining nang bumalik siya. Hindi ka ba natatakot na makipaglaban sa ating para sa mana? Hindi siya magtapagumpay. Huwag kang mag-alala, ayos na ang lahat ng plano ko. Basta nandito ako, hindi siya makakakuha ng kahit ano. Ikaw, maliit ko lang ula yan. Okay lang. Babasahin ko sa iyo. Kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo to, hindi na kita hihimukin patungkol sana. Libre ka na, bata. Oto, mangarap. Pagsisisihan mo yan. Kalimutan na, regalo ko pa sa iyo yan. Sinabi mo rin, gagalutin mo ang sakit ko. Ayoko kumain. Kung gusto mong mag-asawa, mag-aasawa. Kung gusto mong maghiwalay, maghihiwalay. Ano ba ako para sa iyo, si Fu Hanyan? Gamit. Ikaw. Kumain ka ng gusto mo dito, lahat yan para sa iyo. Titiisan ko. At maratata ko kung anong pinamdam na hindi maalis sa isang tao. CJ, hanapin mo ang lalaki mo. Basta huwag kang maghanap sa ibang bakuran. Bihirang pagkakataon ito para makilala si Fu Hanyan. Gumawa ka ng magandang impresyon. Look, si Audrey, bakit kayo nandoon sa passenger seat? Kasi siya ang alaga ng pamilya Fu. Fuzong, kumusta po? Ganoon ba? Ang aking anak na si Wentzin ay nasa tamang edad at si Fuzong naman ay isang magiting na binata. Tungkol sa pagitan ng pamilya Gu at pamilya Fu, ako ang may desisyon sa pamilya Do. Kailan pa kayo naging kinatawan namin? Gunying! Akrasag! Inuko! Luka ka ba? Gusto mo pa bang makakita ng mas grabe? Fuzong! Titiisin mo nang bang gumawa ng gusto ng basurang yan?
Siya! Siya ang alaga ng pamilya Few. May karapatang gumawa ng gusto niya dito. May reklamo pa ba kayo? Alaga. Padyong. Bata. Mapera talaga. Jen yan, okay ka ba? Pinangkita na ang kulay mong ugali. Naku, ikaw ba ay kahapon lang nating nagkakilala? Tignan mo na ang inom. Anong gagawin mo ngayon? Guning! Lakas. Bakit magawa mo? Ano ba sinasabi mo? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Bata ka pa, anong alam mo? Tingnan mo ako. Alam mo ba, ate? Si ate kasi. Pagbula. Lasing ka na. Hindi kita pakakasalan. Alagaan ko ang pamilya mo, pangako. Huwag mo akong dibosyohin, please. Pare-pareho lang tayo sa loob. Yan. Ano ba yan? Hindi ba ikaw ang turo sa akin yan? Susunod na ay magkaanak tayo. Ikaw lang ang gusto ko. Huwag ka lumapit. Huwag ganyan, please. Huwag ganyan. Hindi ba ako gusto ni ate? Ikaw talaga lang ang gusto ko. Pero... parang gusto kita. May nangyari sa iyo. Ano sinabi mo? Pinakasalan ni Giant yan si Guning, yung pangit at bobo. Lola. Like what's like? Plano bang yun? Paano kayo yan? Tignan mo, malaki ang ibinayad namin sa iyo para gamutin siya. Ano ba ginagawa mo? Winnie, ano ba yung ginagawa mo? Sigurado ka bang ang injection na yan ay magpapagaling at hindi papatayin? Bata ka pa, anong alam mo? Diyan lang ito malibirang nasa sa ko ha. Tapos pag inamping marunod. Bastos ka, baby. Ikaw, pumalapit ka sa akin. Ninagdoso! Kung mag-aatubili pa tayo, wala nang pag-asa si Lolo. Guwining. Bitaw ba? Si Guhining pumatay siya. Hoy, tulungan ninyo kami. Pinatay niya si Lolo Few. Hulihin ninyo siya. Serious, hindi ko pakimagawa na aking asawa. Itaboy ang tatlong yan palabas. So yan, kuya. Si Guhining ang gumawa nito ng walang pahindulo. Pati ang doktor na inimbitahan namin ay sinaktan niya. Huwag ka nang mabola pa niya. Wait, tagiwas ko. Grabe, ikaw ba ang kantog na manggagamot? Pasensya na po kayo, hindi ko po kayo nakilala agad. Patawad po. Pumunta ka na at tanggapin ang parusa mo. Kung manaloko ka ulit, tiyak na pagsisisihan mo yan. Mandaraya siya. Siguradong mandaraya. Si Lolo Fu ay hindi pa nagigising hanggang ngayon. Gawa na yan, sigurado ako. Tubig. Lolo, dahil sa inyong apo sa biyanan, si Guhining nagising kayo. Ah, ikaw si Guhining. Hindi ba sabi nila si Guhining ay pangit at panga? Lolo, ang malabo ang mata ay sakit din yan, ha? Guwining. Lolo, nag-ihanda ako ng gamot para sa inyo. Camillo, garantisado, gagaling kayo agad. Sige na po. Pero parang 6 na taon kang makakabatas kanya. Lolo, ang sabi na, mas mapalad ng aking limusal ng asawa. Mas mapalad pa nga ako, 2 ang jackpot ko. Kumusta lang inyong may bahay? Magandang tao po, may bahay. Alam na tayo makalap Few. Saan siya pindang? Kung sa ko, pinibay ginuto pa de. Inigtas ko na si Flula Oye. Ano pa ba ang gusto ninyo sa akin? Kaya mo kinasik siya ang hanyan. Hindi. Ay mo nasip din siya to kusit kumain na mo.
Tinatakot mo ba ako? Kung pumayag ka at gagamutin mo si Xiao Han yan, pangako ko, titipunin ko lahat ng ebidensya para sa'yo. Kaya ko naman mismo. Matagal ka na nagtatago. Gusto mo pa bang aksayan ng oras? Bakit ko naman baliniwalaan ka? Si Xiao Han yan ang natiwala sa'yo. Sa tingin ko, hindi siya basta-basta papayag. Pumayag man siya o hindi, hindi ko siya hihiwalayan. Ano ang hinihingan mo? Magkatamay ko si Xiao Han yan kayo using by. Hindi ko rin alam. Parang magkapareho kami ng mundo niya. Kaya nga, magkaparehong ibon, magkaparehong lipad. Magkaparehong ibon. Hanapin mo na ang ebidensya. Tutulungan man niya ako o hindi, ibabalik ko sa kanya ang lahat ng sa kanya. Xiaoning, huwag mong kalimutan ang sinabi ng mama mo. Huwag mong ipakita ang tunay mong sarili sa harap ng pamilyang ko para maayos ang buhay mo. Ma, susundin kita. Basta gumaling ka lang, lahat gagawin ko. Malaki na talaga ang aking Xiaoning. Sayang lang, hindi na makikita ng mama mo ang araw ng iuksan. Ma, Good evening. Sino ka para maging asawa ni Few? Ganyan din ang ginawa mo sa akin noon. Parang wala kang utak eh. Good evening! Kung makikipaglaban ka sa akin, gamitin mo naman ang utak mo, okay? Makikipaglaban ka sa akin, pero wala akong nararamdamang tagumpay. Gurining, malapit ka nang malagay sa kaguluhan dahil sa akin. Miss, may kailangan kayo. Hinahanap ko sa Fangyan. Gamot na sino ba yan dala mo? Ikaw ba ang personal na doktor ng aming young master? Nandito ba si Fangyan? Nagpapahinga ang aming young master. Ibigay mo na lang sa akin. Ipas makapasok na yung master. Ang kahit sino. Business ko yan. Sabihin mo sa kanila na nandito na ako. Hay ako, isa na namang sipsip. Pauwi-ulitin mo nga, mas malakas. May sinabi ba ako? Hindi naman ako bigit eh. Ikaw, o hindi kami iuligin ko, sitsika. Miss, ang gaba ba natis mo? Hindi ginagawa mo. Langaw ka ba? Isa pa. Umaya nga, please. Agad na susubok, di ba? Bakit dito pa kayo? Oh, yan sir. Tingnan mo to. May bagyo na babaeng biglang lumabas. Suntok ng suntok. Tapos gusto pa mangagaw ng lalaki. Ano ang tawag mo kanina sa young mistress? Bakit sa babae? A young mistress. Pumunta sa finance para sa clearance mo. Mula ngayon, bawal ka na pumasok sa family compound. Wag po! Young master! Heto ang gamot mo. Mahal kong asawa. Parang ikaw. Ikaw nabigyan ko sa akin, di ba? Salamat. Hindi kita bibigyan. Ano ba napawag mo sa akin? Sinabi mong ate ko, sinabi mo ring asawa ko, syempre ganoon ang tatawag ko. Sige na. Ikaw ha? Amoy mo lang. Siyan yan. Ba't at pa sa nana? Kaya. Si Xiao Han yan, narinig ko na naman daw na nagpaalis ka ng babaeng sekretarya. Wala akong nakita ha. Kung hindi ka narito, malamang nakalimutan ko na. Ang feudal show namin kasi hindi gusto ng babae. Huwag kang mag-alala, Bug Xiaoji, hindi kami mag-asawa. Gusto ko talaga ng babae. Anong relasyon mo kay Fusin yan? Wala akong pakialam. Pero mukhang okay ka naman. Basta magustuhan mo lang ang babae, pag-iisipan kita. Nakakasama ko itong Ano na naman ang nagawa kong mali? Hindi ba gustong gusto ng ate ang mga lalaki? Fusin yan, kumising ka na.
Papala kita. Ikaw ang babaeng ko. Bilang may bahay ng pamilyang Few, mag-ingat ka sa sarili mo sa labas. Kapag naman, tawid! Ako babae hiwalay na asawa. Bata pa. Hindi ka ba alis? Hihintayin kita sa kotse. Hoy, siyaw yan. Hindi pwedeng ganyan ang sigasig mo. Jayon Chuan, babala kita, huwag mo siyang gagalawin. Siyaw yan sa pagligaw ng babae. Kailangan maramdaman niya, hindi pwedeng sa pilitan. Baka ikaw pa ang mapahiya. Tutulungan kita sa kanya. Pagpadala ng tao para subaybayan ang hotel ni Jayon Chuan. Saan siya pumunta? Anong ginawa niya kasama ang may bahay? Iulat mo sa akin ang lahat. Hindi na lahat ng ebidensya totohanin sa pagkamatay yung nanay. Ano na plano mo ngayon? Paksa. Tama nga. Kasama na yung mga tao sa bahay mo. Walang batang matapang talaga, pero kung mayroon man. Binigay ko na siya sa iyo. Bigyan mo na lang ang bata ng pera. Hoy, sumusunod lahat. CJ. Hala, nawala si Xiao Fen. Hoy, sino ka? Huwag ka gumalaw. Uy niyo! Hindi! Guren Suan, paano mo nalaman na ako ito? Hindi dahil sa kanila. Naamoy ikaw, hindi mo ako mahuli. Buti na rin, hindi na kita kailangang hanapin. Hanapin mo ako. Ano pa ang balak mong gawing kalokohan? Hulaan mo. Che, naghahanap ka ng problema, Grow. Talagang gusto kong malaman kung paano ka nagpaganda. O kaya naman. Nagtatabo ka lang sa likod ng maskara. Kasi, Bulag kayo, hindi kayo nakakakita. paano kaya kung balatan ko ang mukha mo at gawin itong mask na balat ng tao? Hindi ko na ito. Itigil mo munang manginig. Huwag muna. Matagal ba? Tama naman. Paano ba sasabihin? Mas gusto ko yung dati mong pagkaapi sa sarili mo. Kaya ngayon, ibabalik ko iyon sa iyo. Queening, sinabi ko na. Gigibain kita ng sarili kong kamay. Queening, ano bang gusto mong gawin? May nakita akong 3 taon na ang nakakaraan. Ikaw sa album ng aking nanay. Pero ikaw noon. Ikaw noon, wala kang ganitong kasamaan at tapang. Sisimpihan ang nasa likod ito, hindi. Tumigil ka na. Sabihin mo lahat ng alam mo. Ginawa mo akong kabit. Abangan mo, Dayray, karapat-dapat lang sa kanya yan. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka sa salita mo. Kung mamatay, mamatay na! Alam mo ba, ang pinakakakaibang bagay sa mundong ito ay ang balat ng tao. Kumikit na. Naipit. Lumalabas ang tunay na pangalan. Xiaoyi, patawad po. Paano hindi mahanap? Kung may mangyaring masama sa Xiaofu rin, walang isa sa inyo ang makakaligtas. Opo! Xiaoyi, si Xiaofu rin. Mahal ko, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot ng tawag? Nanginginig ang puso ko ngayon. Ako. Bakit ka ba
Gusto ko ngayon. Jin Chuan, ano ang ginawa mo sa asawa ko? Sinabi sa aking nanay ko na gawin ito. Para lang tulungan ang tatay ko na mahanap ang lihim na pampalasa ng nanay mo at ang mana niya. Kahit bigyan pa ako ng pagkakataon, gagawin ko pa rin ito. At laki ka ng lason, ate. Sasabihin ko ang lahat. Bitiwan ninyo ako. Nanay, huwag kang mag-alala. Ang mga nagsakit sa iyo. Gutuan ba sa? Bigas pala. Anak! Huwag kang mag-alala. Ang mga nagsakit sa iyo, hindi ko patatawarin kahit isa. O bakit itablis ka na? Hindi mo na kailangan magpagka. Kung itago ang tunay mong nararamdaman. Anong alam mo? Alam mo ba? Wala na chance ko. Parang digmaan na sa akin ang buhay. Lagi kong itinuturing na kalaban ang lahat. Sawa ko lang tulak. Ano mang mangyari mula ngayon? Ako ko lahat. Nakapangapitan ko. Paglibas na kadamangan sa hamon. Kung bakit ka na pamamayari sa pag-ibig. Ako ay sa ate. Ang sekretan man tayo. Mukhang masaya ka ngayon, ha? Okay naman. Ano masabi? Hindi maganda. Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang Ji Chuan mo, ang aking kabayaran. Ano ang mo siya? Ngayon, matututo ka na. Wag! Ikaw! Ikaw! Ang kamay ko. Bago mahawakan ang pabango ni Fushai, huwag kang gumalaw ng walang hinga. Bakit hindi ka nakikinig? Kasi hindi ko ito matiis. Guyuan, ikaw! Sino ba akala mo sasabihin mo, Guyuan? Nagmamalaki ng siya dahil sinusuportahan siya ng Fushai. Lahuin na natin ang Fushai. At hindi na tayo mahihirapan sa kanya. Nay, ganap na bang nasira ang mukha ko? Naku, makakalan ka ba din mahal ako? Kahit magkano? Pasensya po, ma'am. Malaki ang lugar ng paso ni Kuk Xiaoji. Kailangan na lamang ng skin grafting at operasyon pero hindi na babalik sa dating hitsura niya. Ang mukha ko! Ang mukhang pinalaki ko ng may pagmamahal! Maliban kung ano? Maliban kung may isang tao na maimbitahan natin, isang doktor na may kamay ng himala. Bitasa, kahit magkano ang bayad, imbitahan ninyo siya! Ano ang tinitingnan mo? Wala. Parang may tinatabo ka sa akin. Ikaw ba? Wala kang tinatabo sa akin. Fushan, kailan mo ba sasabihin sa akin kung bakit ka nawala ng pang-amoy? Kumusta na si Xiaoan yan? Ganyan talaga pag gusto mong maging listed company. Hindi pumayag si Fula Oyo na sumama si Fuan yan sa kanya noon. Kaya napilitang makakumatay ang babae. Iyon ang nagpapahirap sa kanya. Kailangan harapin daw ulit tayo. Para makalaya sa kanyang kalagayan, kailangan muna niyang harapin ang sarili niya. Ang pabango ng Fushi na malapit ng lounge, nalaman mo pa kung sino ang makialam. Si Chen Filan. Hindi alam kung saan niya nalaman na walang amoy-amoy si Fuan yan. Sinasamantala niya ang pagkakataon para kumulo at makinabang. Walang utak na babae. Okay, sabay ko na siyang papanagutin sa lahat ng ginawa niya.
Fuan yan. Sinabi na sa akin ni Jung Chang ang lahat. Sana magtiwala ka rin sa akin. Ang ilong ko, hindi na ako makaramdam ng amoy. Sabi ng doktor, sobra lang ang stress mo ngayon. Xiao An yan, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para magaling ka. Pagalingin ako. Natatakot akong maamoy ko ulit ng dugo. Dahil sinakain mo yung honorario sa doktor. Siguro ang magkaroon ka niya. Nandito na ang doktor. Ikaw! Bakit ikaw pa ang dumating? Nakipagsabuatan ka ba sa doktor na iyon? Kaya nga sinasabi kong walang utak ka eh. Hindi mo talaga ako binabigo. Halika, tingnan mo ang mukha ko. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na! Lumayo ka sa akin. Guhining! May tao ka dyan. Tulungan niyo ako! Kasi naman, ang tao, lagi nilang ipinaparada ang bagay na wala sila. Hindi man lang niya alam kung sino talaga siya. Hoy, tulungan ninyo ako! Patayin na ninyo siya! Kayo, bulag ba kayo? Bilisan na! Guhining, ano ba talaga gusto mong gawin? Kaya! Sangga pa! Kaya ba napatay ang nanay ko at halos nila niyo ang kakayahan gumagana? Dapat alam ninyo nang darating ang araw na ito. At ako, ang parusa mo. Guhining, ano ang pinainom mo sa tatay ko? Sa tatay ko. Iyon din ang ipapainom ko sa nanay mo. At ikaw? Pasama ang mukhang iyan. Mabuhay ka ng maayos. Huwag na kayong sunduin ako. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Maging mabuti ha. Hinain mo na ba lahat ng pinaghandang pagkain para sa iyo? Guhining! Uwi na ako, utahin kita. Ano ba ginagawa mo? Maawa ka sa akin. Pakiusap, huwag naspan pa ang nanay ko. Bigyan mo rin ako ng pagkakataon. Wala na akong idea. Hindi na ako makakayalan ko. Nandito ba sa akin ito? Sumusumpa ako. Hindi na ako tapos sa'yo araw-araw. Meme! Mayroon ka na ngayon ng lahat. Naalala ko. Noon ay ganyan din ang pakiusap ko sa iyo. Kaya lang, mainit ang ulo ko at maliit ang pasensya. Kung hindi mo ako apihin, hindi kita apihin. Ano apihin? Bulang. Sini. Ikaw! Ano ka ba? Hindi pangarap. Wala ko kasi. Kasi ganyan si Kitty Ju. Si Oxin. Ako na. Kaya nga. Si Ito'y gumayon. Ay handang seryosohin na ito. Beto Ramon. Hindi ba ikaw yung hirap na hirap ko? Eh. Ano ba? Kahit tayo ko. 준비했지만 Handa ka na ba? Congratulations. Pagpapas. Kaya misbo mula ngayon. Mula ngayon, hindi na ako nagpapangalan ko. Tandaan mo. Shuan na ang pangalan ko. Mahal, aalis na tayo. Akala pa lumabas, binanong ka. Nagko-cosplay ka ba sa bahay? Hindi ba maganda? Ako na pwede para sa'yo.
Hindi gusto ng ate ang ganyan. Pero, Kahit casual lang, kailangan pa rin na makalabas ako nito. Ang kemedya ni Fuhan yan. Mahal, tapos ka na ba? Tapos na. Ano ba yung suot mo? Ikaw kaya ang nagsabi eh. Casual lang daw. Ang damit mo kasi ang komportable. Ano ba ginagawa mo? Tara na, alis na tayo. May handaan ka pa ngayon, di ba? Anong handaan? Ayusin ko muna yung suot mo. Ayusin ko suot na yan. Ano? Kaslahin? Si Yauhan, ang handaang ito ay para sa kinabukasan ng Fuchsia Group. Hindi mo basta-basta maaaring kanselahin. Fuhan yan, ikaw na naman tumutulong sa akin. ang sama-sama talaga ng ate. Kaya ngayon, kailangan talagang parusahan ng maayos. Hala, nakilig na naman ako ng sobra-sobra. Mahal, nandito na ako. Bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Kaya mo yan. Magiging tatay na ako. Tigil na tayo! Pero kailangan ko mo ang bahan. Ano na ang susunod kong gagawin? Dalhin kita sa ospital. O bumili ng mga bagay para sa baby. Ay, mahal, kumusta ka na? Okay ka lang. Wala naman ganoon kasama. Huwag ka tumingin, masasaktan ka lang. Uminom ka ng tubig. Okay ka na? Okay ka na ba? Hindi ko alam kung bakit. Pero ayaw kong ikaw lang ang magtiis sa matinding pagduduwal na yan. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Sira ka talaga. Pero may narinig naman akong ganyang kwento. Surap, mahal ang asawa sa kanyang mahal. Stay so sad noon, kasasin na. Parang hindi ka panipaniwala, pero... Para sa akin, may punto yun. Kung maaari, handa akong tanggapin kahit ang sakit ng panganganak para sa iyo. Talaga naman hindi ko alam kung ano ang nasa upo mo. Mahal, maraming salamat sa lahat ng iyong pagtitiis ngayong panahon na ito. Hoy, anong kinain mo? Wala naman akong espesyal na kinain, basta. Ikaw kaya na may morning sickness para sa akin. Hanggang naman. Mukhang magiging mahirap din ang panahon na ito para sa magiging tatay. Anak, parang si Papa ang pinakanahirapan ngayong panahon na ito. Mahal ko, nandito na ako. Okay lang, kaya ko namang buksan ang pintuan. Mahal ko, bakit hindi ka sumasagot sa akin? Fuhan yan, nandito na ako. Pasensya na, nahirapan ka dahil sa akin. Mula ngayon, babayaran ko ang lahat ng utang ko sa'yo. Kumusta? Una akong nobya ni Fuhan yan. Ako si Chuan yan. Gustong-gusto kong malaman kung paano ka. Bumalik? Alam mo ba kung paano namatay ang asawa mo? Lako na. Tandaan mo. Ako si Chuan yan. Hindi lahat.
ay maganyang swerte tulad mo. Tandaan ninyo, mula ngayon, ibabalik ko sa inyo ng daan-daang beses ang lahat ng ginawa ninyo sa akin.